Welcome po sa palatuntunang pasugo ang tinig ng Iglesia ni Cristo. Muli po, nag-aanyaya kami sa inyo ng kapatid na Israel. Samahan po ninyo kami sa ating gagawing pagtalakay. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga kababayan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Bago po natin pag-usapan ang ating topic for today, panoorin po muna natin ito. Ang trabaho po namin ay talagang napakahirap. Dahil po, unang-una, sa market po kami nagtatrabaho. Iminomonitor po namin mula sa alas 10 ng gabi yung pagdidispose po ng mga produkto po namin. Tinatawagan ko po yung nangangasiwa po doon. Doon naman po ako sa marketing, nakikipag-usap naman po ako doon sa mga taong o-order sa amin. Ako naman po ang nag-sales sa kanila. Tinitignan ko kung papaano pumapasok at lumalabas ang salary income po ng negosyo po namin. Kung ano po yung ginagawa namin ni Carrie, yun naman po ang tinuturo namin sa mga anak namin. Umpisa, linggo, magpupulong na kami, nag-uusap na kami, Lunes bukas, may pasok si Bunso, si Papa ang magsusundo, bago pumunta sa trabaho, hiyahatid mo na sa school, ako papasok na sa trabaho ko din. Kayo, asikasuhin nyo na yung sarili ninyo kasi wala talaga tayong katulong. So, dapat kailangan matuto na talaga kayo. Yun po yung araw-araw na routine namin. 100% pong laging nakakatulong po ang aking mga anak. Nakakatulong po ako sa aming negosyo sa pamamagitan ng pagsisinop. Kasama ko po dito ang aking ama. Tinuturo niya po sa akin kung paano magsinop ng mga inuuwi nilang karne. Kapag uuwi po sila sa bahay ng tanghali, katulong po ako sa pagbubuhat ng mga karne, sinasalansan po ng maayos. Kapag may tumawag po na order po sa bahay namin, kami po ang maglilista nun. Yun na lang po yung maitutulong namin. Tsaka po kapag may ipinapadala pong mga gamit sa market, yung mga, kunwari po, pag tumawag po yung magulang namin, kailangan po ng ganitong klaseng gamit, dadalhin po namin doon. Tinutulungan ko po sila sa gawain nilang bahay at saka po doon po sa maghugas po sila ng plato. Nililinis ko po yung sahig. Tapos pag may utos po sila, sinusunod ko. Pagdating po nila tatay at nanay, pinapasaya ko po sila. Minamano po sila at saka kinitis at saka po hinahag. Inaasahan sa akin ng mga magulang ko na ako ay magiging isang mabuting kapatid sa mga aking mga nakababatang kapatid. Gayun din ako po ay inaasahan nila na sa kanila ay magsusubaybay kung sila ay wala. Naglalaan po kami ng panahon kahit na oras na po namin ng pagpapahinga. Ang kalimitan po namin pahinga ng araw ay nakakagawa kami po ng pag-idlip ng 4 na oras lang. Yung mga sakripisyo po na nakikita ko po sa mga magulang ko, yung lalo po pag gumigising sila ng madaling araw. Para po sa amin, sa ibang mga tao, napakahirap po yun. Pero po, sila po kinakaya po nila para sa amin. Lagi ko pong sinisikap na itinuturo sa mga anak ko mula nung maliit pa po sila na ang perang aming kinikita, hindi basa-basa na ginagamit ng lubos-lubos, yung ubos-ubos biyaya. Sinisino po yun. Tapos, ang lagi ko pong pinapaliwanag sa kanila na mag-aral sila ng mabuti. Kasi po, kung mahina na po kami, hindi na po namin magagawa yun. Kaya kung ganitong malakas pa po kami, sikapin po nila na mag-aral sila ng mabuti para sa kinabukasan nila. Lagi po nilang ipinapayo sa akin na ako ay mag-aral ng mabuti, na ako po ay magtapos para meron po akong magandang kinabukasan. Pinagbubutihan ko pong maigi. Para naman po sa kinabukasan ko naman po yun. At para maisukli ko rin po sa mga magulang ko na nakapagtapos ako at kaya ko rin pong tumayo sa sarili ko pong pa. At matulungan ko rin naman po sila. Mga mahal naming televiewers, napakahalaga po na magkaroon ng panatag, maligaya, at matatag na sambahayan. Kapag kaganito po ang ating pamilya, napakalaki ng maitutulong po nito
upang maibsan ang bigat ng pagdadala ng hirap ng buhay at pagharap sa iba't ibang uri ng mga suliraning ating nasasagupa araw-araw. Ang ganitong uri po ng sambahayan ang dapat na pakahangarin po nating lahat. At ang isa po sa kailangan upang magkaroon tayo ng matatag at maligayang sambahayan ay ang pagkakaroon po ng kooperasyon sa sambahayan, katulad po ng sambahayan ng mag-asawang sina kapatid na Ariel at Marjorie Santos. Mahalaga na ang bawat miyembro po ng pamilya, mula sa ama, sa ina, hanggang sa mga anak, ay nagtutulong-tulong at nagkakasundo sa pagtupad ng kani-kanyang pananagutan sa isa't isa at sa sambahayan mismo nila. At ito ang maliwanag po na itinuturo ng Biblia. Mahalagang hindi lamang alam natin kung ano po ang mga kautusan ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, kundi dapat po na matiyak nating nagagawa o nasusunod natin ang lahat ng ito. Totoo po yan, kapatid na Israel at mga mahal naming taga-subaybay. Subalit bago po natin alamin ang ilan sa mga pananagutan po ng bawat miyembro ng sambahayan, ay kailangan po muna nating malaman mula sa mga banal na kasulatan gaano nga po ba kahalaga na nagagawa ang kooperasyon sa sambahayan at ano naman po ang kasamaan kapag wala nito. Ano po ang tinitiyak ng Bibliang mangyayari kapag nagkakabahabahagi po ang sambahayan? Babasahin po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila, sa kanila'y sinabi, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak, at ang sambahayan na nagkakabahabahagi laban sa sambahayan ay nagigiba. Wala pong sino man sa atin ang nais na ito mangyari sa ating pamilya, ang magkawatak-watak at magiba. Kaya dapat po alisin o iwasan ang pagkakabahabahagi. Ang dapat pong sikapin na mabuo lagi, magkaisa po ang bawat miyembro ng sambahayan. Kaya talagang dapat po na merong kooperasyon sa sambahayan at involve ang bawat isa, dapat na nagkakasundo at nagtutulungan sa isa't isa. Opo. Ibinababala po ng banal na kasulatan kung aling sambahayan ang hindi po mananatili. Basahin po natin dito sa Marcos sa 3:25. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Napakalinaw po ng pahayag ng Biblia. Kaya dapat na maalis yung paglalaban-laban sa pamilya. Yung mga awayan sa pagitan ng mga magkakapatid o kaya awayan ng mga mag-asawa. Hindi pagkakasundo ng mga magkakamag-anak at iba pang mga kauri nito. Ang ganitong sambahayan, tiniyak po ng Biblia na hindi po mananatili. At ang totoo po, kapatid na Israel, at mga mahal naming televiewers, hindi lamang pong napipinsala ay yung sambahayan mismo. Apektado rin po maging yung kanilang komunidad at ang ating kapwa-tao. Napatunayan na po sa maraming pangyayari na kaya may magkakabataan na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Ang isa po sa pangunahing dahilan ay ang wasak na pamilya at magulong tahanan. Yung mga kabataan po, maliman ano po. Pero natututo pong magrebelde dahil sa hindi na po natatakot na gumawa ng masama. May mga kabataang sumasama sa mga masasamang barkada, nalululong po sa mga masamang bisyo, nagdadrugs, napababayaan ng kanilang mga pag-aaral. May mga magulang naman na iniiwan ng kanilang pamilya at mga mag-asawang naghihiwalay. Huwag tayong papahayag na ganito po ang kahantungan ng pamilyang ating kinabibilangan. At upang maiwasan ang ganito pong mga pangyayari, dapat po magsimula na rin ang lunas sa ating sariling sambahayan. Huwag nang palakihin pa ang mga awayan ng mga pamilya. Dapat ay magkasundo na kaagad ang bawat isa. Dahil po dito, hindi po natin maiiwasan na muling alamin kung ano-ano nga po ba ang pananagutan ng bawat miyembro ng pamilya. At ito po sana ang sikapin po nating lahat na masunod. Itinuro po ng mga apostol ang dapat na maging katangian ng ama ng sambahayan. Pakinggan po ninyo, dito sa unang Timoteo 3:4 ay ganito po ang nakasulat. Kailangang mahusay, mamahala ng sariling pamilya, sinusunod ng kanyang mga anak na may paggalang,
Ang ama po ng sambahayan ang pangunahing nananagot para po sa kapakanan ng kanyang pamilya. Dapat po, ayon sa talatang binasa natin, buong husay niyang pinamamahalaan ang kanyang sariling pamilya ng isa po sa katunayan nito, buong paggalang po na sinusunod siya ng kanyang mga anak. Ipinatutupad po niya kung ano ang tama at ipinaiiral ang wastong disiplina. Nagsisilbi po siyang matatag na haligi ng sambahayan. Masama po sa isang ama ang maging pabaya sa kanyang pamilya. Hindi lang mapapahamak ang kanyang pamilya, kundi siya mismo. Ganito po ang pahayag ng mga apostol. Dito sa unang Timoteo, sa 5 at 8, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Sino mang hindi kumakalinga sa kaniyang mga kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Kung masama po at mabigat na kasalanan ang hindi sumasampalataya, lalo na po ang mga hindi kumakalinga sa sariling pamilya. Akay ng pagmamahal, inaalagaan at dapat pinoprotektahan ng isang mabuting ama ang kanyang asawa at mga anak. Kaya kailangan masipag siya, masikap siya sa paghahanap buhay para matustusan niya ang pangangailangan ng bawat isa. Tulad ng tahanan, ng kanilang makakain, edukasyon at seguridad ng kanilang buong sambahayan. Yung tinatawag po na basic na material needs ng bawat miyembro ng sambahayan. Subalit, kagaya po ng nalalaman din nating lahat, lalo na po sa panig ng mga ama ng sambahayan, na katulad po namin ng kapatid na Israel, hindi lamang po mga bagay na material ang dapat na ipagkaloob ng ama ng pamilya. Kasama rin po sa pangangailangan dapat ikalingan ng mabuting ama ng sambahayan yung pangangailangang mental, emosyonal, at lalo na po yung spiritual. Yung isang mabuting ama po, madali niyang naaayos din kung bumabangon po ang hindi pagkakasundo sa miyembro ng kanyang sambahayan. At naaasahan po siya ng kanyang asawa at mga anak. Yan po, ilan lamang yan sa bahagi po ng ama ng sambahayan. Ano naman po ang bahagi ng ina ng pamilya para po sa kapakanan ng kanyang sambahayan? Ang isa po, babasahin natin, pakinggan po ninyo nakasulat sa Kawikaan 31:27. Siya ang sumusubaybay sa mga gawain ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Ang ina po ng tahanan ang dapat na maging mabuting katulong o katuwang ng ama ng sambahayan. Ayon po sa talatang binasa natin, dapat masipag na sinusubaybayan niya yung gawain ng kanyang sambahayan. At higit po sa lahat, ang isa pang mabuting katangian, marunong siyang magpasakop sa kanyang asawa. Mahalaga yun at dapat na nakikita yun sa isang ina ng sambahayan. Pero dapat din pong mataglay ng mga ina ng tahanan ang mga katangian pang ito na binabanggit po ng Biblia. Dito sa Tito sa 2:4 hanggang 5, ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin ng Biblia. Upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Napakalaking bagay po sa kapakanan ng sambahayan kung taglay po ng isang ina ang mga katangiang ito na binabanggit ng Biblia. Ang ganitong uri ng ina, ang siyang magsisilbing inspirasyon ng kanyang mga anak at kaligayahan ng kanyang asawa. Siya naman ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Sana po, kapatid Israel, at mga mahal naming taga-subaybay, natawagan po ng pansin ang mga ama at ina ng sambahayan. At hindi lamang natawagan ng pansin, kundi sana po matupad po natin ang lahat ng kani-kanyang pananagutan po natin para sa kapakanan po ng ating pamilya. Ano naman pong bahagi ng mga anak sa kooperasyon sa sambahayan? Bago po natin sagutin ang katanungan yan at marami pang iba, panoorin po muna natin ito. Gumigising po kami ni Kaariel ng 3, gigisingin namin yung mga bata, bibilinan namin.
bago muna tayo, may prepare natin yung mga manalangin muna tayo. Magpapagod tayo sa kanila. At yung panganay namin, isasama namin sa market para makatulong sa amin. Yung L3 natin, kapag kaparada mo rito para malapit-lapit, ano? Tapos, tulungan mo akong magkarga ng karne. May dadalhin tayo sa palengke. So, kailangan nila yung pork loin eh. Yung mga pork loin na naman kukunin natin sa kibiyek mo. Ha? Okay, maliwanag ba? Okay, sige. Panginoon po na amin, dami ng Diyos. May mga tao po kami na nangangasiwa. Bawat departamento po ng kanilang mga trabaho. So, doon po sa paghahawak po ng mga tao, kinukuha ko muna ang kanilang kalooban. Tinitignan ko kung paano sila maging tapat para sa amin. Dahil sa mga trabahador, sila po ang alam kong unang-unang makapagbibigay kung paano lalakas ang aking negosyo. At kapag napabayaan ko doon sa manpower ang pag-aasikaso, sila rin ang magiging kung paano po ako babagsak sa trabaho. Nagpe-prepare po kami ng kalahating oras. After ng kalahating oras, naglalakbay na po kami papunta ng market. Sa pagsisikap naman po para mapabuti ang kalagayan ng aming negosyo, unang-una, isinishare ko rin din po sa kanila eh. Lalong-lalo na yung kung paano ko po itinayo o paano po kami nag-umpisa ng aking asawa sa pagtatayo ng aming negosyo. Ang disiplina sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa pagpapatakbo po ng aming negosyo. Ay pamamalakan nila, maganda naman sila sa amin, magtrato sila sa amin, maganda sila amin makipaghalong bilo kahit amo namin sila, masaya kami dito. Trabaho namin maging maayos at kung mayroon kami pagkakamali, nasabihan kami. Mga ano na po ako, mga 8 years na po ako dito kay Kariel. At okay naman po yung pamamalakad niya. Sinisikap po namin na may paunawa po dun sa mga tao po namin na kapag na kailangan namin sila, tulungan kami at maging tapat sila sa amin. I-prepare namin dito, dumarating yung mga customer na kumukuha sa amin, mga 3:30 to 4. Continuous yun, nauubos mga around 9 o'clock ng umaga. At sa paglilingkod naman po, lagi ko pong tinatagubilin sa kanila na huwag nilang pababayaan ang kanilang mga tungkulin na sinumpaan po nila. Bilang diakonesa, talaga pong binibigyan ko po ng panahon ang aking pagtupad, hindi lang puro sa trabaho. Sinisikap ko po, lalo na po nung maliliit sila, iba po ang kabataan ng iglesia. Kaya kailangan tumanggap kayo ng tungkulin kasi ang tungkulin, yan ang magdadala sa inyo hanggang paglaki sa tunay na landas. Ang sama-sama po naming panalangin sa sambahayan ay napakahalaga sa amin dahil kapag nagkakaroon po kami ng mga suliranin doon sa panahon ng aming pagpupulong panalangin, nagkakaroon sila ng chance
para sabihin sa akin yun. Lagi rin po kaming tinuturuan ng aming mga magulang na huwag po namin papabayaan yung paglilingkod po namin. Lalong-lalo po pag may kailangan po kami, lagi po kaming mananalangin. Lagi ko pong pinapanalangin na umaba pa po ang kanilang buhay. At saka po wag po sila magkasakit. Lagi po nilang ipinapaalala at pinapayo sa amin na palagi po namin ibubukod ang aming mga handog, aming pong pagtatapatan ng aming pagsamba at pagtupad ng tungkulin. Ang pagkakaisa po sa sambahayan ay napakahalaga. Kasi po, doon namin nararamdaman yung bawat isa sa amin, ang pagkakaisa ay pag-iibigan sa bawat isa sa amin. Kami po ay malugod na nagpapasalamat sa Anak TV sa kanilang pagkilala po sa palatuntunang ito at sa gawad po na kanilang ipinagkaloob. Maraming salamat po sa inyo. Ipagpatuloy po natin ang ating ginagawang pagtalakay. Sa unang bahagi po ay naipaglingkod namin sa inyo ang mga katotohanang nakasulat po sa mga banal na kasulatan, ang pagtuturo po ukol sa bahagi ng Ama at Ina ng Sambahayan kung papaano magkakaroon ng kooperasyon po sa kanilang sambahayan. Katulad po naman ng aming naipangako sa inyo, ang ating paglilingkod ngayon ay ukol po naman sa bahagi ng mga anak. Anong dapat nilang gawin upang makapag-ambag po sila sa ikatatatag ng kanilang pamilya. Pakinggan po ninyong bahagi ng mga anak, katulad po ng itinuro ni Apostol Pablo sa Efeso 6:1-3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ito po ang bahagi ng mga anak para sa kanyang sarili at para sa kapakanan ng kanilang sambahayan. Ang sinabi po sa mga talatang binasa natin, utos po ng Diyos na dapat igalang, sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ang magalang at masunuring mga anak ang makatutulong po sa ikapagkakaroon ng isang maligaya at matatag na sambahayan. Ang ganitong uri po ng mga anak ang nagiging kaligayahan po at karangalan ng magulang, katulad po ng mga anak ng mag-asawang sina kapatid na Ariel at Marjorie mula po sa panganay hanggang sa bunsong anak, kaisa at katuwang po nila sa tahanan at maging sa pagtataguyod ng kanilang kabuhayan. Sila rin ang mga anak na nagiging matagumpay sa kanilang mga pag-aaral at sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Hindi lang nila pinahahalagahan ng mga payo-saway ng kanilang mga magulang, kundi sila rin mismo ang kumakalinga sa kanilang mga magulang kapag ka sila'y matatanda na. Pakinggan po ninyo pahayag ng Biblia. Dito sa unang Timoteo sa 5 at 4, ganito po ang ating mababasa. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Sana po ay napansin natin ang pahayag na ito ng Biblia. Ang mga anak o mga apo ang dapat na kumalinga sa kanilang mga magulang bilang pagtanaw anya ng utang na loob. At ito po ay nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Sana ito ang magawa ng mga anak. Hindi po yung basta na lang itinitiwala o inilalagak sa mga institusyon kagaya ng Home for the Aged, di ba? Ang dapat po na mag-akay sa mga anak sa paggawa po nito ay ang kanilang pag-ibig at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ganito po ang mababasa nating nakasulat sa Kawikaan 23:22 at 25. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Mga giliw naming taga-subaybay lalo po sa panig ng mga anak na tulad po namin. Masama po na dahil sa matanda na ang ating mga magulang ay hinahamak na po at nilalapastangan. Yung iba po kung sagot-sagutin na lang yung magulang nila Kung tawagin nga po, nakapanliliit. Masamang-masama yun. Nakalulungkot po Ano po, na dahil sa matanda na,
Inaakala niyang alam niya na yung ginagawa niya kapag ka siya'y pinapayuhan, sinasagot ng napakasakit po ang kanyang mga magulang. Dapat sa ganung mga pagkakataon, higit sa lahat na maging maunawain, maipakita ng mga anak yung kanilang pagmamahal bilang ganti naman sa pinagkakautangan nila ng loob. Pagtanaw ng utang na loob sa kanila, at wag po nating kalilimutan, mga mahal naming taga-subaybay, sa panig po ng mga anak na sumusubaybay ngayon, sila po, yung mga magulang natin, ang pinagkakautangan po natin ng ating buhay. Kung ang mga anak ay nananagot na sumunod sa kanilang mga magulang, ano naman kayang pananagutan ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak sa ikatatatagpo ng kanilang sambahayan? Dito pa natin mapatutunayan ang kooperasyon sa sambahayan. Basahin po natin ang pahayag ng Biblia sa Kawikaan 17:1. Ganito po ang ating mababasa. Mas mabuti ang durog na tinapay na may kapayapaan at katahimikan kaysa isang bahay na puno ng pagkain, ngunit pinaghaharian ng kaguluhan. Dapat po na magkaisang buong sambahayan na ang piliin po ay ang kalagayang kahit na mahirap lang sa buhay. Basta merong kapayapaan, mas mabuti ito kaysa kayamanang pinaghaharian naman ng kaguluhan. Alam nating magiging payapa lang ang buhay kung ang pinaiiral at sinusunod ng buong sambahayan sa pangunguna ng mga magulang hanggang sa mga anak ay ang pagkatakot po sa ating Panginoon Diyos sa paraang sumunod sa kanyang mga utos. At yung binanggit po ninyo, kapatid na Israel, na pagkatakot po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, isang napakahalagang elemento po para sa kapakanan po ng sambahayan. Pakinggan po ninyo ang pahayag po ng Biblia dito po sa Kawikaan 14:26. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Mga mahal naming televiewers, hindi po ba ang tinutukoy dito na sambahayan ay payapa at matatag na sambahayan? Kaya po, kailangan po ng bawat isa ang pagkatakot, banal na takot sa Panginoon Diyos sa paraang sumunod po sa kanyang mga utos, lumayo po sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang totoo, hindi lamang po magiging matatag at payapa. Ganito pang magiging katangian ng sambahayang matwid po ang pamumuhay. Pakinggan ninyo, sa Job 11:14 hanggang 18, ganito po ang pahayag sa atin. At iyong iwaksin ang lahat ng kasalanan, sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos harapin mo ang buong daigdig, may bagong pag-asa na at wala niligalig. Sa gayon balisa mo ay malilimutan at masasabi mong yaoy pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Nais lamang po naming ipapansin sa inyo na pinapananagot po ng Panginoon Diyos ang mga magulang sa pangunguna nga ng Ama ng Sambahayan na linisin ang sambahayan sa lahat ng kasamaan. At niliwanag din po ng Biblia na ang gayong sambahayan ay mapupuno ng pag-asa, iingatan ng Diyos at mawawala ang balisa. Tiniyak din po ng mga banal na kasulatan kung papaano po matatamo ng sambahayan ang matwid na pamumuhay, ang pag-iingat at pagliligtas po ng Panginoon Diyos. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Job 5:17, 19:20 at 24. Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isama ng iyong loob. Sa tuwi-tuwi na paningin niya'y nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Sa panahon ng taggutom, di kanya babayaan, digmaan man ang dumating ay hindi ka iiwan. Ang iyong sambahayan ay ligtas at panatag, sa iyong mga kawan, isa may di mababawas. Pahalagahan po natin at sundin ang mga saway at pagtutuwid po ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ang gayon po ang magiging mapalad. Ang sabi sa mga talatang binasa natin, iingatan, sasaklolohan ng Panginoon Diyos, sa panahon po ng taggutom, hindi pababayaan, sa panahon man ng digmaan o kaguluhan, tiniyak po, hindi niya iiwan. At hindi po ba ito nga ang kailangan nating lahat?
ang pagpapala po at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Lalong-lalo na po ngayong laganap ang mga kahirapan at kaguluhan. Dapat po sampalatayaan na natin ang mga pangakong ito ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga tunay na lingkod. Kayang-kaya po ng ating Panginoon Diyos na gawin at tuparin po ang lahat ng kanyang mga pangako. Sundin nating palagi ang kanyang mga utos. Ito po ang dahilan kaya walang sawang nagtuturo po ang pamamahala sa iglesia upang ang bawat sambahayan magtamasa ng pag-iingat at pagliligtas ng Panginoong Diyos, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi higit po sa lahat sa araw po ng paghukom. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa palatuntunan ito. Bago tayo magwakas, inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Opo. Walang sawang ginagamit mong kasangkapan ng pamamahala. Amen. At ang palatuntunan ito Amen. para ibahagi po sa lahat ang iyong mga kalooban. Amen. Magsilbi na bang gabay ito, Ama, Opo. ng bawat sambahayan, Opo. magkaroon ng kooperasyon sa pamilya Opo. para pagharian ng iyong mga biyaya at mga pagpapala. Amen. Higit po sa lahat, matamo namin ang kaligtasan na pangako mo sa iyong mga hinilang. Amen. Panginoong Hesukristo, maawa ka po, ipamagitan mo kami sa Ama upang dinggin at ipagkalob ang aming mga panalangin. Amen. Sumasampalataya kami, Ama, pinagpapala mo ang buong iglesia sa pangungunan ng iyong pamamahala. Opo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.